Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Benito, Tubong Samar. Kilala rin ako sa palayo na Ben. Ako'y 65 ngayon. Pero hindi ko malilimutan ang mga nangyari noong ako'y nasa edad 20 pa lamang, taong 1980. Sa panahon na yon, isa na akong antingero sa aming baryo. Marami sa mga kababaryo ko ang lumalapit sa akin kapag may sakit o kaya kapag may hindi maipaliwanag na nangyari sa kanilang paligid. Marunong ako sa halamang gamot at may alam rin ako sa mga orasyon na minana ko pa kay tatang. Tahimik ang buhay namin sa baryo, San Roque. Malapit sa gilid ng bundok at 1 oras ang layo sa bayan ng Katbalogan. Pero isang gabi, binago ng isang bisita ang takbo ng buhay ko. Si Isagani ang matalik kong kaibigan. Siya ang tipo nitong taong tahimik pero mapagmasid. Noong gabing yun, bigla siyang kumatok sa bahay ko. 9:00 na noon at tahimik na ang buong baryo. Ben, tulungan mo ko. Yung asawa ko binabangungot kanina tapos pagkagising niya, puro pasa na yung leeg. Hindi to normal. Pakiramdam ko, may bumisita sa amin. Bulong ni Isagani. Habang pawis na pawis kahit malamig ang simoy ng hangin. Dali-dali akong kumuha ng langis na may halo ng dahon ng alibhon at binasbasan ito ng orasyon. Sumama ako sa kanila pa uwi. Pagdating namin sa bahay nila, nakita ko si Teresa, ang asawa ni Isagani. Nakahiga, nanginginig, at takot na takot. Lumapit ako. Nilagyan ko ng langis ang leeg niya. Tapos tinanong ko siya ng mahina lang. Anong nangyari? May matandang babae. Andun siya sa bintana. Nakatingin lang. Maputi ang mata niya. Tapos parang gutom na gutom ang itsura. Hindi siya tao. Sagot ni Teresa na halos hindi makatingin sa akin. Tinignan ko ang paligid. Sa may bintana, may naiwan pang marka ng kuko sa kahoy. Maliit lang. Pero sapat na para malaman kong hindi basta-basta tao ang gumawa. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa tindahan ni Aling Ursing. Isa siya sa pinakamatanda sa amin. Pero matikas pa rin kumilos. Kilala siya sa paggagawa ng mga herbal tea. At palakaibigan pa. Pero may isang bagay na matagal ko nang napapansin. Tuwing may bata o buntis na babae sa baryo namin, biglang nagkakasakit o namamatay. Palaging malapit sa kanila si Aling Ursing. Aling Ursing, magandang umaga po. Napadaan lang po ako. Bati ko habang pinapakiramdaman ang kilos niya. Ngumiti siya. Pero iba ang ngiting yon. Parang pilit. Parang may itinatago. O Ben, napasyal ka. Halika, may bagong timpla akong tsaang tanglad. Pampalakas ng katawan. Alok niya habang nilalagyan ng tubig ang maliit na kawa. Tinanggap ko ang alok niya. Pero hindi ako uminom. Pinagmasdan ko lang siya habang gumagalaw sa loob ng bahay. Sa likod ng bote ng langis at halamang gamot, may nakita akong nakasabit na maliit na pulang pouch na may dugo ng hayop base sa itsura. At sa isang sulok, may nilalambing siyang pusa pero hindi normal. Mataba, maitim, at matalas ang mga mata. Kinagabihan, bumalik si Isagani sa bahay ko kasama si Domingo, ang aming kumpare sa kabilang baryo. May nadinig ka bang iyak kagabi? Parang bata. Umiiyak sa tuktok ng puno.
Tanong na Domingo. Wala ako nadinig pero kung totoo man, baka aswang ngayon. Alam mo na ang mga kwento sa mga ganyang iyak. Sagot ko. Nagdesisyon kaming magbantay. Doon kami nagkuta sa likod ng bahay ni Isagani, sa may puno ng mangga. Bitbit namin ang kutsilyo, bawang at langis ko na may orasyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig kaming kaluskos sa bubong. Tapos biglang may aninong dumaan sa harap ng bahay. Mabilis, hindi mo na masundan ng mata. Ayun! Sigaw ni Isagani, sabay turo sa likod ng bahay. Tumakbo kami. Hindi kami kalayuan sa ilog. Doon naman siya nahuli ng sulyap. Isang matandang babae na tila balingkinitang katawan. Maputla at nakaitim na daster. Paglingon niya, dumaan ang liwanag ng buwan sa mukha niya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Aling Ursing yun. Pero bago kami makalapit, bigla siyang tumalon sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi na namin siya nasundan. Kinabukasan, tulog pa ang araw ng puntahan namin ang bahay ni Aling Ursing. Sarado ang pinto, walang tugon sa tawag namin. Kumatok si Isagani pero wala pa ring sagot. Nang sinilip ko ang bintana, nakita kong may galos sa braso ni Aling Ursing. Hindi ito galos ng normal na sugat, parang kagat ng hayop na hindi matukoy sa pagdugo. Malamig ang paligid at tahimik. At sa sahig, may bakas ng basang paa. Tila hindi sa tao. Ben, paano to? Tanong ni Domingo habang hawak ang rosaryo. Hindi natin pwedeng basta-basta natin siya akusahan. Kailangan natin ng matibay na patunay. Pero siguradong hindi lang si Teresa ang target niya. Sagot ko habang binubulong sa sarili ang isang orasyon, pangharang sa masamang nilalang. Mula roon, hindi na ako matahimik. Lalo na tuwing gabi. Parang may dumadaan sa harap ng bahay ko. Parang may matang nakamasid mula sa kadiliman. Hanggang isang gabi, nakita ko ulit si Aling Ursing. Nakaupo sa ilalim ng puno ng balete, sa tapat ng bakuran ko. Nakangiti siya, pero ang ngiting yun, Sir Roy, ay hindi ng tao. Nang gabing yun, Sir Roy, habang nakaupo ako sa bangkong kahoy sa labas ng bahay ko at umiinom ng salabat, ramdam kong may malamig na hangin na hindi karaniwang dumampi sa balat ko. Hindi ito dulot ng panahon, kundi presensyang hindi ko maipaliwanag. Doon ko siya nakita, si Aling Ursing, nakaupo sa ilalim ng balete sa tapat ng bakuran ko. Hindi gumagalaw, pero nakatingin diretso sa akin. Ang ngiti niya parang nakakaloko. Bahagyang nakalilis ang labi. Litaw ang dilaw ng ngipin at ang mga mata niya maputi, walang itim, walang damdamin. Pero ako, hindi ako kumurap. Pinakiramdaman ko ang paligid. Kinuha ko ang maliit na botelya ng langis na may orasyon. Nilagay sa bulsa ng duster ko. Sa mga panahon kasing ganoon, hindi mo alam kung dapat kang tumakbo, sumugod, o manalangin na lang. Hindi ko siya tinapunan ng galit. Umiling lang ako, sabay pasok sa bahay. Pero bago ko maisara ang pinto, bigla siyang tumayo. Mabagal ang galaw niya, pero diretso ang tingin. Nakita kong tumapak siya sa pilapil. Basang-basa ang paang parang galing sa sapa. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay ni Isagani at nandoon rin si Domingo. Tulala
habang nagsisiga sa harapan ng bahay. Pare, dumaan ba si Aling Ursing dito kagabi? Tanong ko kay Isagani. Hindi ko nakita. Pero may nadinig kaming parang hayop sa bubong. Tapos si Teresa, nagising ulit, may galo sa binte. Sagot ni Isagani. Nagkatinginan kami ni Domingo. Hindi na to biro. Kung totoo ngang siya yun, baka hindi lang si Teresa ang balak niya. Sabi ni Domingo. Pumasok kami sa bahay. Nakahiga si Teresa. Mukhang pagod. Parang nawalan na ng dugo. Dahan-dahan kong tinignan ang sugat sa binti niya. Payak, pero malalim. Hindi ordinaryong kagat. At kung titignan mong mabuti, may bakas ng paninilaw sa paligid. Senyales na may ibang pumasok na sistema sa katawan. Kailangan natin gumawa ng hakbang. Hindi na sapat ang pag-oobserba lang. Wika ko. Nagdesisyon kaming gumawa ng pangontra. Sinabuyan namin ng durog na bawang ang bubong at bintana. Sinindihan ng kandila sa 4 na sulok ng bahay. At binasbasan ang paligid ng dasal gamit ang langis ko. Kinagabihan, nagbantay kami. Ako, si Isagani at Domingo. Pare-parehong gising ang diwa. Puyat na, pero alerto. Pit-pit namin ang kutsilyo, rosaryo, at isang lalagyanan ng asin. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, biglang nawala ang kuryente. Kasunod noon, may narinig kaming ingay sa bubong. Parang kalmot. Kasunod ang malakas na tunog. Parang may bumagsak sa harapan ng bahay. Tumakbo si Isagani, pumunta sa pinto. Pero pinigilan ko siya. Huwag kang lalabas. Silipin muna natin. Sigaw ko. Lumapit ako sa maliit na bintanang may siwang. May anino roon. Isang hubad na nilalang. Maliit ang katawan. Payat. Pero may mahahabang kuko. At magulong itim na buhok. Hindi ko na kailangang isipin pa kung sino yon. Kilalang kilala ko ang itsura na yon. Si Aling Ursing. Pero hindi na siya yung matandang tindera. Iba na ang itsura niya. Parang hayop. Parang hindi na tao. Biglang tumalon si Domingo palabas ng pinto. Hawak ang kutsilyo. Wag! Sigaw ko. Pero huli na. Paglabas niya, wala na ang nilalang. Pagtingin namin kay Domingo, tulala siya sa may puno ng langka sa gilid ng bahay. Doon siya dumaan. Hindi ko siya naabutan pero hindi normal ang katawan nun. Parang alupihan na malaki. Sabi ni Domingo. Nagpasya kaming hindi na matulog. Buong gabi kaming nagbantay. At kinabukasan, ako mismo ang pumunta sa bahay ni Aling Ursing. Hindi para makipag-away, kundi para makatiyak. Sarado ang bahay. Nakapasok ako dahil hindi nakalak ang pinto. Sa loob, mabaho ang amoy. Amoy dugo at usok at tuyong dahon. Nakita ko ang mga boteng langis, damong ligaw, mga papel na may sulat na wikang hindi ko maintindihan. Sa isang sulok, may 7 balat ng hayop na parang galing sa pusa. At isa sa mga yon, may bakas ng paggalaw. Maya-maya, dumating si Isagani. Pare, mukhang may laman pa ang mga ito. Parang sariwa. Sabi niya habang tinitignan ang mga balat. Hindi natin to pwedeng galawin. Baka may epekto pa. Sagot ko. Habang sinusuri namin ang bahay, may biglang kumaluskos sa itaas, sa kisame. Agad kaming tumigil. Tahimik. Nakatutok ang lahat ng atensyon namin sa kisame.
Pare, may gumagalaw. Bulong ni Isagani. Tinignan ko ang bubong. May lumabas na anino sa pagitan ng kawayan. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya lumaban. Tila alam niyang natuklasan na namin ang sikreto niya. Paglabas namin ng bahay, nagpaalam ako kay Isagani at Domingo na kailangan kong umuwi para maghanda ng malakas na proteksyon. Dumaan ako sa likod ng bahay, sa bahagi kung saan may daan ng sapa. Doon ko siya nakita ulit. Nakatayo. Malamig ang tingin. Ben! Tawag niya sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi lahat ng katulad ko ay masama. Dagdag pa niya. Tinignan ko siya. Sabay-sabing, pero may nasasaktan ka. Ngumiti lang siya. Pero hindi mo naiintindihan. May dahilan kung bakit ganito ako. Sabay lingon sa dilim ng gubat. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ulit siya nakita sa baryo. Pero simula noon, gabi-gabi may nawawalang manok. May mga batang may lagnat. May buntis na hindi na muling nagigising. Hindi ko alam kung siya pa rin ang may gawa o may iba pang kagaya niya. Pero ang sigurado, hindi pa ito tapos. At minsan, sa tuwing dumadaan ako sa puno ng balete sa tapat ng bahay ko, pakiramdam ko, nakatingin pa rin siya. At sa panaginip ko, may boses na pabulong na tinatawag ang pangalan ko. Lumipas ang mga araw na parang normal ang lahat. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagmamasid pa rin. Ang mga panaginip ko'y hindi matahimik. Laging may boses. Laging may anino. At palaging nasa isang lugar. Sa ilalim ng balete, sa may tapat ng bahay ko. Gabi-gabi, naririnig ko ang mga kaluskos sa bubong. May mga alagang hayop na nawawala. At may mga batang bigla na lang nagkakasakit kahit walang sintomas ng lagnat o ubo. Si Isagani, kahit di niya sabihin, alam kong kinakabahan na rin siya. Madalas ko siyang mahuling tulala habang pinagmamasdan ang kanyang asawang si Teresa na hanggang ngayon ay di pa rin lubos na nakakabawi ng lakas. Isang madaling araw, kumatok si Domingo sa bahay ko. Nanginginig ang boses niya. Pare, may nakita ako kagabi. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni ko lang. Pero sigurado ako, babae siya. Pinalamig ko muna ang ulo niya. Pinaupo ko siya sa papag at binigyan ng mainit na salabat. Saan mo siya nakita? Tanong ko. Doon sa likod ng bahay ni Aling Ursing. Akala ko wala na siya sa lugar natin. Pero parang bumalik siya kagabi. Sagot ni Domingo. Kinabukasan, habang tanghaling tapat at tirik ang araw, nagpunta kami ni Isagani sa lugar na tinutukoy ni Domingo. Binalikan namin ang likod ng bahay ni Aling Ursing. Tuyo ang paligid. Pero may isang bahagi roon na hindi basta matutuyuan. May basa sa lupa at may bakas ng paa. Maliit, payat. Doon ko napansin ang ilang sangkap na tila bagong lagay. Balat ng ahas, tuyong paminta at sinulid na itim. Alam ko na agad na may ginagawang ritual. Kinagabihan, napagdesisyonan naming bantayan ang lugar. Ako, si Isagani at si Domingo. Tahimik lang kaming nakakubli sa damuhan sa may likuran ng bahay ni Aling Ursing. Hindi namin alam kung babalik siya. Pero may kutob akong may magaganap. Makalipas ang halos 2 oras ng paghihintay, may liwanag kaming nakita. Maliit lang. Parang apoy ng kandila na unti-unting lumalaki.
Sa gitna ng liwanag, may umuusbong na anino. Hindi siya naglalakad. Parang dumudula sa lupa. Nang lumapit, nakita namin siya. Si Aling Ursing. Pero hindi na siya katulad ng dati. Ang balat niya kulay abo. Ang mga mata niya ay maputi. Tila hindi na siya ganap na tao. Bit-bit niya ang isang mangkok na may laman na dugo. May inaawit siyang hindi namin maintindihan. Palalim ng palalim ang tono ng kanyang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pinakiramdaman ko ang langis sa bulsa ko. Mainit. Ibig sabihin, may malakas na presensya pero hindi tao. Habang nagmamasid kami, bigla siyang lumingon. Tumigil siya sa pag-awit. Ramdam kong nakita niya kami. Hindi kami gumagalaw. "Sinong nandyan?" Tanong niya. Walang sumagot. Tumayo siya at inamoy ang hangin. "Ben!" Bulong niya. Nagkatinginan kami ni na Isagani at Domingo. Lumabas ako mula sa damuhan. Dahan-dahang naglakad papalapit. "Hindi kami nandito para makipaglaban, Aling Ursing. Gusto lang naming malaman kung bakit mo ginagawa ito." Sabi ko. Ngumiti lang siya, pero malungkot. "Hindi ito ang gusto kong buhay, pero ito ang kailangan kong gawin para mabuhay." Sagot niya. "May iba pa namang paraan. Hindi mo kailangang saktan ng iba." Sagot ko naman. "Hindi mo lubos na maiintindihan. Bawat gabi, kailangan kong magpakain. Kung hindi, ako ang mauubos. Ako ang magiging biktima." Tumingin siya sa amin, pero hindi galit. Parang may lungkot sa mga mata niya. "Pinili ko na ang mga hayop, pero hindi laging sapat. Kapag nagkulang, minsan kailangan ko ng mas malakas na lakas ng tao." Tumingin ako kay Domingo na tila gusto nang sumugod, pero pinigilan ko siya. "Hindi kami nandito para pumatay, pero kailangan naming protektahan ang mga tao sa baryo," sabi ko. Lumapit siya ng isang hakbang, pero bigla siyang huminto. "Kahit anong gawin niyo, may parating pa. Hindi lang ako. Hindi ako ang tanging nilalang na ganito sa lugar natin. May mas malakas, mas matagal ang buhay. Ako alila lang." Sagot ni Aling Ursing. Napalingon kami sa isa't isa. "May kasama ka pa?" Tanong ni Isagani. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kakahuyan. "Huwag niyo na akong sundan. Sa susunod, baka hindi na ako ang humarap sa inyo," dagdag niya. Umalis siya. Hindi kami gumalaw. Tahimik lang ang paligid. Pati ang hangin, parang tumigil. Nang makabalik kami sa bahay, napagdesisyonan naming palakasin ang proteksyon ng bawat bahay sa baryo. Binigyan ko ng langis at orasyon ang bawat kapitbahay namin. Pinag-usapan naming wag munang isiwalat sa iba ang buong katotohanan. Baka magdulot lang ito ng kaguluhan. Kinabukasan, lumapit sa akin si Teresa. Mahina pa rin ang boses niya, pero may sinasabi siya. "May nakita ako sa panaginip ko kagabi. May mata na nakatingin sa akin mula sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Pero masama siya." Nanginig ang balahibo ko. Sa loob ng ilang araw, sunod-sunod ang nangyaring kakaiba.
May mga alagang baboy na kinain. May mga bata na nagising na parang may tinig na naririnig sa ilalim ng kama. May matandang lalaki sa kabilang baryo na natagpo ang nakatihaya sa gitna ng palayan. Walang sugat, pero patay. Doon ko naisip, baka hindi lang si Aling Ursing. Baka may mas malalim pang ugat ito. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi galing sa bahay ni Isagani, may naramdaman akong sumusunod. Tumigil ako sa ilalim ng puno ng akasya. Walang tao. Pero nang lumingon ako sa likod, may tumambad na aninong hindi ko inaasahan. Hindi si Aling Ursing. Mas matangkad ito. Mas madilim ang presensya. At ang mga mata niya, kulay pula. Pagkatapos ng gabing nakita ko ang nilalang na may pulang mga mata sa ilalim ng puno ng akasya, hindi na ako mapakali. Para akong laging may kasabay. Laging may matang nakamasid. Kahit sa gitna ng araw. Sa bawat yapak ko sa lupa, sa bawat ihip ng hangin, may bakas ng pagbabanta. At ngayon, alam ko na hindi lang si Aling Ursing ang nilalang na nagkukubli sa anyong tao. Lalong lumalim ang takot ko. Pero kasabay ng takot, may nanunuot na galit. Hindi na ito pwedeng palampasin. Dumaan ako kina Isagani, kinabukasan. May kailangan tayong tapusin, Gani. Bulong ko. Habang pinapahid niya ang langis ng nyog, sa balat kong nangangapal ang balahibo. Tumango lang siya. Pero mabigat ang titig niya sa akin. Bandang 10:00 ng gabi, bitbit namin ang pamana ni Kapedro. Ang baston ng sungkit na may ukit ng alibata. May balot itong telang pula. May sulsi ng mga dasal at orasyon. Naglakad kami patungo sa punong balete sa tapat ng bahay ko. Doon nagsimula ang lahat. Doon rin dapat matapos. Hindi pa kami nakakalapit ay lumamig na ang paligid. Para bang may humihigop sa init ng hangin. Ang mga alitap-tap ay naglaho. Tahimik ang paligid at wala rin ni isang kuliglig. Para kaming pumasok sa mundo ng patay. Tignan mo, sabay turo ni Isagani. Sa ilalim ng balete, may figurang nakatayo. Mahaba ang buhok, baluktot ang likod, at pulang-pula ang mga mata. Hindi si Aling Ursing. Domingo, siya ang tunay na ugat. Bulong ko. Ang kaibigang minsang itinuring naming kapatid, aswang pala. Umangat ang ulo ni Domingo. Ngumisi. Ang mga ngipin niya matutulis. Nangingintab. Mula sa likuran niya, sumulpot si Aling Ursing. Magkasama pala sila. Hindi nyo kami kayang talunin. Matagal na naming inaasam ang dugo ninyo. Bulong ni Domingo. Ngunit hindi ako umatras. Inangat ko ang baston ni Kapedro at kasabay naming inusal ni Isagani ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag ng may likha, sa kapangyarihan ng anting ng aming lahi, lumayas ka sa mundong ito. Sumigaw si Ursing at nagmistulang umusok ang balat niya. Bumaling siya kay Domingo. Gani, sa kanan mo! Sigaw ko. Huli na. Tumalon si Domingo papunta kay Isagani at sinunggaban siya. Tumilapon si Gani. Tumama ang likod niya sa ugat ng balete. Napasigaw siya sa sakit. Huwag mo siyang gagalawin! Sigaw ko. Itinulak ko ang baston sa dibdib ni Domingo. Isang sigaw ng impyerno ang bumulwak mula sa kanya. Umalingaw-ngaw sa paligid ang tinig ng nilalang. Ako ang ugat at ako ang itinakwil.
Ako ang unang lumuhod sa gabunan. Umangat ang katawan ni Domingo sa ere at sumambulat ang itim na usok mula sa kanyang dibdib. Ang baston ni Kapedro kumikislap sa bughaw habang nilulunok ang kasamaan. Sa huling hininga ni Domingo, nakita ko sa mata niya ang isang panalangin. Isa siyang taong minsang naging biktima rin. Isang espiritong sinaniban at si Aling Ursing. Siya ang naging tagapangalaga ng sumpa. Ngunit huli na. Suminghap si Aling Ursing at tumakbo papalayo. Hinabol siya ni Isagani kahit sugatan. Hinampas niya ng baston si Aling Ursing sa batok at napaluhod ito. "Patawarin niyo ako. Ginagawa ko lang ito para mabuhay." Pagmamakaawa ni Aling Ursing. Tumango si Gani at sabay naming sinaksak ang baston sa lupa. Nagliyab ang paligid ng punong balete. Sumigaw si Aling Ursing habang nilalamon ng apoy ang kanyang anino hanggang sa naging abo na lamang siya. Pagkatapos ng nangyaring iyon, kinabukasan, parang muling nabuhay ang paligid. May ihip na ng hangin. May mga huni na ng ibon. Walang nakakaalam ng nangyari maliban sa amin ni Isagani. Sa araw na iyon, ibinaon namin ang baston ni Kapedro sa ilalim ng punong balete. Hindi para itago, kundi para maging bantay ng lugar. At tuwing gabi, sa tapat ng bahay ko, dumadaan pa rin ako. Tahimik na. Wala nang matang nakatingin, wala nang pulang liwanag. Ang aral ng kwento, minsan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang nilalang na may ngipin at pulang mga mata, kundi ang pagtataksil ng taong inakala naming kakampi. Pero sa bawat dilim, may liwanag na handang lumaban. Basta buo ang loob at dalisay ang puso. Hindi lahat ng takot ay dapat luyuan. Minsan, kailangan itong harapin para matapos. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay ng boses sa kwentong ito. Salamat rin sa mga tagapakinig. Sana'y baunin nyo ang aral ng kasaysayang ito. Hindi ito katang-isip lamang. Ito'y paalala na hindi sa modernong panahon may mga aninong ayaw pa ring mapawi. Ako po si Benito, na minsang tinawag ng Ben. At ito ang huling bahagi ng kwento ko. Maraming salamat po.